Good morning to everyone. This is Justin Talk News PH. Bago tayo magsimula, I would like to request paki-like, share, and to those who are new to this channel, kindly subscribe. Bago tayo magsimula din, I want to greet yung mga kababayan natin, mga OFWs na nasa Middle East, especially dyan sa UAE. Medyo kumalma ng konti dahil we are on a ceasefire, but mayroong deadline na tayong hinihintay. I think in a couple of hours matatapos na yung deadline. We will talk about that, at also yung mga update natin sa mga pangyayaring naganap nung nakaraang mga araw. So ano ba yung nakakabiglang mga pangyayari dyan sa Strait of Hormuz at mismo sa Iran, at itong upcoming na talk dyan sa Islamabad, Pakistan. So unahin natin yung pangyayari nung nakaraang linggo, na the day before, sabi ni President Trump na nagkausap na sila with regard to the blockade dyan sa Strait of Hormuz. Nasabi ng Iran na isang minister, actually nagsalita si Arakji na this is a foreign affairs minister ng Iran, at sabi niya na dapat tuluyan ng ibuksan for foreign vessel, mga tanker, ang Hormuz Strait. At yan naman iniko ni President Trump na they had agreed na alisin na yung blockade ng IRGC dyan sa Strait of Hormuz. Then after a couple of hours, I think mga 12 hours, may isang tanker na dumaan at isang cargo ship na palabas ng Strait of Hormuz galing ng I think UAE. Nang dumaan sila, nagulat yung kapitan dahil pinaputukan sila. So doon sa speaker, nagsasalita siya, pasigaw na nandyan, kasama ako dyan sa listahan, bakit pinaputukan nyo ako? At these are Indian na mga cargo ship at supertanker. So buti naman walang damage na malaki doon sa barko na pinaputukan ng mga IRGC, at yung isa bumalik na. Yung kasunod niya na kasi dalawa silang dumaan, at ang isa talagang natamaan, pero hindi naman malubha o grabe yung kanyang damage dahil maliliit lang na armas ang ginamit sa pagpaputok. So bumalik na lang ang kapitan sa kanyang takot, at yung isa niyang kasamang Indian, ang flagship na barko, pabalik doon kung saan sila nanggagaling, kasi binantaan sila ng mga IRGC na nakasakay ng fast boat. At mabuti naman na hindi sila pinaputukan ng drones. So nagugulat si President Trump at yung mga Navy nandyan. So ang nangyari, hindi naman nag-react yung mga destroyer. Naghahantay sila kung anong utos, kasi meron na nga mga destroyer dyan. Nasa labas ng Gulf of Hormuz, hindi sila nagre-react muna. So ang nangyari, nagkaroon ng tuluyang blockade ang US. Karoon sila ng blockade, naval blockade diyan sa Strait of Hormuz. Yung nagreklamo bakit na bigla lang sinara yung Strait of Hormuz ng IRGC, ay yung bagong pinuno ng IRGC na si Bahidi. Siya ngayon ang hardliner na ayaw niya makipag-usap sa US, at
ah, sinita niya si yung spokesperson nila na Foreign Affairs Secretary na si Arakji, na dapat hindi siya pumayag na magkaroon ng blockade dyan ang US, kasi nagkaroon na ng naval blockade ng US dyan. Kaya nga kampante ngayong lumabas na mga barko na nung nakarang Sabado o Bernis, mayroong maraming nakadaan. I think more than 30 ships, tanker nakadaan. Pero nung pagdaan ng mga Indian na oil tankers, pinaputukan. Kaya nga nagalit yung Iranian government, pinatawag nila yung ambassador ng Iran at pina-explain bakit ganyan ginagawa. Pero hindi nila alam na itong gobyerno sa Iran ay wala ng definite matinong namumuno. Kasi tatlong faction ang meron ngayon dyan sa Iran. Unang-una, itong grupo ni Arakji na ito yung foreign affairs, medyo mga moderate to sila, pero sa regular government sila talaga nagtatrabaho. So ibig sabihin yung mga embassies ng Iranian sa ibang bansa, dito kay Arakji naka-attach. No, isang grupo yan na may mga kasamang ministers din. May isang grupo din yung Balibot ang pangalan ng minister na sumusunod pa rin sa IRGC. So but different sila, different ang kanilang ideolohiya. Kasi ito yung umaten dyan sa unang pag-uusap with regards to the ceasefire dyan sa Islamabad, Pakistan, kasama si Arakji. Itong bago nilang leader ngayon, siya talaga ang namumuno kasi nasa kanilang armas itong IRGC na si Vahidi. Kaya siya ang may last say at ito ang ayaw makipag-usap sa US. Ayaw na niya magkaroon ng ceasefire talk dahil daw hindi naman daw nila pinag-usapan. Kasi wala naman siya doon sa pag-uusap. Nalalaman na lang niya nung sinabihan siya ni na Arakji na ito yung pinag-usapan namin sa Islamabad. Na yung tatlo nga ang gusto ng US na mangyayari na hindi na sila mag-i-enrich ng uranium at isurrender yung uranium na nakabaon dyan sa istahan sa Fordo at saka sa Didanks na nakabaon ng binumbayan ng US ng July 2025 at nakabaon hanggang ngayon at yan ang gusto makuha ng US. Ngayon, sabi ni itong Vahidi na chief ng IRGC, hindi talaga sila makipag-usap sa US. At ano bang sabi ni President Trump? Pag hindi ka susunod dyan, pag-uusap natin dyan, di kayo attend ngayong araw na to dyan sa Islamabad, mapipilitan ako na sirain, bombahin yung mga power plant ninyo, mga tulay, mga infrastructure, mga pagawaan nyo ng missile na meron sila natutuklasan pa. So yan ang gagawin. So back to the Stone Ages daw yung Iran. Yan ang sabi ni President Donald Trump. Kaya wala siyang magawa kung hindi pipirma dito sa agreement na hinahain sa kanila ng negotiator na sina Vice President J.D. Vance, si Steve Wilcott at saka si Jerry Kushner. Yan ang negotiating team na pupunta sa Islamabad. At ilang oras na lang magsisimula na yung pag-uusap. Kaya nga kung titingnan mo rin yung mga agreement na hinahain ni President Trump, ang gusto niya mangyari 100%, walang bawas, kailangan susundin yun. Kung hindi, mag-escalate magsisimula yung hira ulit. Yan, mamumumba sila ulit at mas grabe ngayon dahil almost
nadagdagan ng 50% yung pwersa nila. Noon, ang pwersa nila is around 10 to 20,000 soldiers lang at kukunti lang yung eroplano. Ngayon, 3 aircraft carrier ang nandyan na. Yung Abraham Lincoln, yung Gerald Ford at saka yung George W. Bush na nakahanda na dyan sa Mediterranean at dito sa may Indian Ocean. So, matindi ngayon ang paghahanda ng US. Hinahantay lang yung pag-uusap tungkol sa ceasefire at hindi papayag si President Trump na ma-extend pa yan. Kailangan mag-desisyon ang Iranian side na pipirmahan nila yan. Kaso nga lang, kung pirmahan nila yan, it is tantamount to surrender. Talagang surrender na sila. Kasi nandiyan na lahat eh. Ang kulang dyan, regime change na lang. Na unti-unti namang naramdaman diyan sa Iran ngayon. Dahil ang mga tao, lumalaban na. Meron na silang mga inaambos, o pinapatay na mga ginogorgor, na mga yung mga proxy. Kasi pala itong mga sundalo ngayon na ginagamit ng IRGC, hindi na mismo silang humarap. Ang kinukuha nila yung mga proxy na army galing ng Afghanistan, ng Pakistan, dito sa Hezbollah sa Iraq, at sila ang nagmamando dyan sa mga checkpoint. At yan, unti-unting ginagapang ng mga civilian na mga guerrilla na ngayon, guerrilla ang style na, dahil tinatambangan na nila itong mga foreign forces na to. Actually, parang invasion na yan ng ibang bansa, kasi hindi na IRGC, hindi na mismong Iranian terrorist group ang nagmamando sa mga checkpoint yan, kung hindi yung mga proxy armies nila from Iraq, from Afghanistan, tsaka Pakistan. Kaya galit na galit yung mga tao. At itong mga tao pala nito, sa tulong ng IRGC, yan ang pumatay ng mahigit 40,000 doon sa mga demonstrations na gaganap nung January 2026 ngayong taon na to, sa iba't ibang probinsya at dyan sa Tehran. Kaya ang daming nasawi dahil sa pagsama sa protesta. At patuloy ngayon ang execution, kasi maraming na-aresto dyan na mga protesters, at patuloy nila talagang ini-execute yung mga yan. Ang balita pa nga, around 5 to 8 na mga protesters ang in-execute daily through firing squad at death by hanging. So, yan katindi ang ginawa ng pamahalaan ngayon sa Iran, ng IRGC. Mga extremist, mga terrorist, Islamist, mga Islamic fundamentalist, yan ang naghasik ng sobrang lagim dyan sa Iran, sa kanyang sariling mamamayan. So, napakalungkot kung isipin natin. So, ngayon, yun ang kondisyon ni President Trump. Pag hindi nyo yung pirmahan, itutuloy talaga namin ang pamumba. At this time, marami kaming puwersa kumpara nung unang bago magkaroon ng ceasefire. So, at nakahanda sila ngayon dahil nagkaroon ng ceasefire na almost 2 weeks. So, nakaprepara sila ng mga naka-reload sila sa kanilang mga ammunition, at nagkaroon sila ng bagong strategiya paano nga lumpuhin itong pamahalaan ng Iran. Tandaan natin, ang kalaban ng Israel at US hindi ang civilian. Ang civilian ang inapi diyan sa Iran, na gusto na talaga nila magkaroon ng freedom, magkaroon ng demokrasya ang kanilang bansa. For 47 years sila talagang inaalipin ng Islamist na rehimen ng mga IRGC at mga mulas at mga ayatollah na namuno sa kanila sa loob ng 47 years.
So, ganyan ang sitwasyon ngayon diyan sa Iran. At yun nga, ngayong gabi na to, gabi sa kanila, diyan magsisimula. Diyan natin malalaman. Kasi ang Iran magaling sa negosasyon. Kung maipit sila, talagang gusto nila ma-extend para makapaghanda sila. Ganun ang style nila. Wala silang iniisip. Hindi naman sila nag-isip na mananalo. Basta mag-survive lang sila. Kasi talo na sila eh. Basta mag-survive lang yung regime nila. Yun ang gusto nila mangyari. Kung ano-anong pinagsasabihin nila, at hindi naman matangay si President Trump. Ano sinabi ni President Trump? Hindi ako ma-blackmail ng mga Iranian. Alam ko na yung style nila sa negotiation na almost 7 presidents ang niloko nila, US presidents. Lalo na si Obama na nagdala daw ng napakaraming pera binigay dyan sa Iranian, sa mga Iranian government, Islamic government, para lang magkaroon ng nuclear deal na niluloko lang ang UN inspector diyan sa kanilang nuclear sites at ang US. At patuloy daw na pinagbigyan yung Iranian government na yan. Kaya ngayon, malapit na sila makadevelop tuloy ng nuclear bomb para gamitin niya laban sa Israel, laban sa US at mga bansa na nagpalibot sa kanya dyan sa Middle East. So napakadelikado ng sitwasyon kasi nalalaman na natin na kung meron talaga silang nuclear bomb, gagamitin nila yan. With the 60% uranium na na-enrich nila, almost 90, kasi 90 yung weapons grade pwede na gamitin. Kung hindi pa nabumbahan yung istahan nung nakaraang July 2025, malamang ginamit na nila ngayon yan. At yan ang magsisimula ng nuclear war. Kasi hindi gaganti ang US, talagang gaganti yan. Sino bang nagsusuporta ng Iran? Di ba ang Russia at saka China? Hindi kaya sasali yung dalawa na yan. So, ganyan kadelikado ang sitwasyon. Itong sitwasyon natin sa Pilipinas, baliwala lang yan. Yung problema natin sa bangag dating presidente, napakaliit na problema yan kumpara sa pangyayari ngayon dyan sa Middle East. Na kung mag-escalate yan, tayo lahat ang maapektuhan. Lalo mawala ang gasolina at saka diesel yan kung mangyayari yan. Sana naman hindi. Pero the way Iran is acting, talaga kung bigyan lang ng konting puwang yan, talagang gaganti yan. Kasi ganyan naman ang mga Islamic jihadists eh. Hindi yan susuko. Hindi yan nag-iisip na mananalo. Basta makapaminsala lang. Yun ang prinsipyo ng mga Islamist, na mga terorista. Yun ang gusto nila mangyari. Ngayon, kagabi, nagbanta nga sila na kung mamumumba nga yung US dyan, nagyayabang na naman ng Iran na susugurin daw nila ang embassy dyan sa Iraq. At lahat ng mga American at other nationality na sa tingin nila kumakampi sa US ay kanilang i-liquidate din. Kaya ngayon nagkaroon ng warning diyan sa Iraq, what I mean is Iraq, na aalis na dapat ng mga nationals diyan, lalo na mga Amerikano, mga British, aalis na sila dapat diyan, at mga Europeans. Baka ma-hostage pa sila at maging malaking problema pa. Kasi maraming diyan kontrolado ng Iranian government. Mismo sa ang Iraqi government nila, marami silang mga supporters dyan na handang kakampi sa Iran. Ang problema lang ngayon, dahil nagkaroon ng economic blockade, naubusan ng pera ang Iran. Kaya ito talagang iniinda ng Iran, yung regarding sa kanilang economic situation. Kasi pabagsak na ang Iran dahil wala na silang income galing sa oil dahil nagkaroon ng blockade ang US. So, pag-usapan natin itong pangyayari dyan sa Strait of Hormuz nakaraang linggo na may pumasok. Ito napaka-sensitive na topic.
with regards to hindi lang situation dyan sa Strait of Hormuz, dyan sa gera between US, Israel, and Iran, but kasama na yung situation, maging situation natin dito sa Southeast Asia, dito sa bansa natin, Taiwan, sa North Korea, South Korea, and Japan. At of course, yung other countries like Malaysia and Indonesia na sa tingin ko madadamay dito. Kasi ang nangyari ng linggo, may barko na pumasok. Napakalaki ng barko, 900 meters ang haba, almost 1,000 meters. Kasing laki na daw yan ng isang aircraft carrier. At ito ini-intercept ng US Naval Destroyer. Isang destroyer ang nagpatigil sa kanya dahil patuloy siya na gustong pumasok sa Gulf of Oman. Papasok na ng Strait of Hormuz at siguro ang bagsak nito doon sa puerto ng Iran sa Bandar Abbas. At nandyan pa, gusto pa niyang pumasok, sinita na siya ng destroyer. Isang destroyer ng US Naval Fleet na nag-blockade dyan sa area na yan. Pero hindi nagre-response. Patuloy pa rin ang takbo. Panay ang paalala ng US destroyer na yon na alabad sa blockade yung ginagawa mo. Merong blockade at walang pwedeng pumasok na kasi nakita nila na Iranian vessel yun. Iranian. Gusto talaga patuloy. 6 na oras sila na winarningan. At ayaw talaga tumigil. Ayaw din naman mag-respond. Kaya ang last option na ginawa ng destroyer, winarningan na sa ginagawa nyo, i-disable namin yung propulsion system ninyo sa pamamagitan ng pagpuputok ng engine room ninyo. So winarningan sila through the mega PA system, paging system. Parang tawag niyan, megaphone na malaki. Kasi naririnig sa barko sa kabila eh. Ngayon, ayaw talaga, ayaw pumayag. So winarningan na. Sinabihan na sila na paputukan namin kayo. Kung hindi kayo titigil at hindi kayo babalik sa pinanggalingan ninyo. Yung barko na yon, ang pangalan Imbitusca. Itong barko na pala to, marami ng beses ito nag-violate ng mga ganyan, mga batas sa dagat, tulad ng piracy, tulad ng nagkakarga ng mga illegal na mga kargamento, at iba-ibang patakaran pa na sinusunod regarding dyan sa paglayag mo sa pagdala ng mga cargos from one place to another, one country to another. Marami na itong paglabag, kaya meron na itong restricted na ito ng United Nations at saka yung other European countries at saka ang US. So alam nila na notorious na itong barko na to. Kaya nga nung nakita nila, tinigil. Ang pangalan nito, Imbitusca. Ngayon, ayaw talaga tumigil. Kaya pinaputukan 3 beses ng 5 inches na cannon ang engine room para matigil na yung sasabog na yung propulsion niya, yung patakbo sa kanya, yung mga ilisi doon nakakabit. Kaya yun ang pinasabog ng US. At butas yung tagiliran niya dyan sa may engine room, pero bago yung ginawa ng US, winarningan pa na umalis kayo dyan sa engine room ng barko na yan kasi paputukin namin. Kaya totoo pinaputukan. Kaya butas yung tagiliran ng barko. At napilitang tumigil ang barko kasi hindi na makatakbo dahil tinamaan na yung propulsion system niya eh. After that, ang mga Marines from USS Tripoli na nakadaong dyan malapit sa Indian Ocean, malapit sa Abraham Lincoln aircraft carrier,
dumating na sakay ng sakay ng mga helicopter at bumaba, nagrarapel, no, bumaba diyan sa Imbitusca na yan at in-inspection kasi may duda sila kung anong laman. Ngayon, tuklasan din nila na yung kapitan sa barko na yan ay member, official ng IRGC. Na siya nga ang namahala sa pagtakbo ng barko na yan. Na nalaman nila na galing ng China. At ito, kargado ng mga chemical at iba pang mga armas na dalhin sana papasok ng Iran. Maraming chemical gamitin para sa paggawa ng missile, maging fuel ng missile or other components merong nakikita at mga armas nakikita. So sinabi ko kanina, bakit kayo maapektuhan tayo? Umalala natin, nagwa-warning na si President Trump na kapag may malaman niya na mayroong bansa na tumulong dito sa Iran na to, talagang ipipinalize nila niya. Ang sinabi niya, ipinalize niya with regards to the trade dyan sa tariff to, I don't know kung itutuloy ba niya yan. Kasi sabi niya, ipinalize niya yung China na 50% tariff, lahat na goods na papasok sa China. Papasok ng i-export ng China papunta ng US, patawan ng 50% tariff. So, babigat yun sa China. Ngayon, ito, kung papalag ang China dyan, mag-escalate. Mag-escalate yan. At ngayon, nagkaroon na ng proof na talaga ang China talagang tumulong sa pag-armas. Pagpadala ng armas dyan sa Iran. Alam naman natin, nakikinabang ng husto ang China dyan dahil murang-mura ang oil na kinuha nila dyan sa China. Almost 90% nga ng oil na ini-import nila ay galing sa Iran. So, ngayon na nawala na yan, siguro ang Iran, talaga, ang China namumblema. Namumblema din ng Iran dahil hindi na sila kumikita. Kaya nga yun ang kahirapan ngayon sa loob ng Iranian government dahil halos magkukulaps na yung economy nila. Yung mga proxy army nila, hindi na nila mabigyan ng sweldo, kaya hindi nila alam kung anong gagawin para mapasweldo nila yan. At ang mga tao nagagalit na rin dahil wala ng services. Ang bangko halos magsara na lahat. So yun ang nangyari dyan sa Blackhead na yan. Bakit maapektuhan tayo? Ganito yun. Siyempre ang China papalagyan papalagyan. Mga ganyan. Ngayon meron ng notice na binigay ang I think ang US government tungkol dyan sa pangyayari yan, na ito nga isang barko may dalang mga armas na itutulong sa China at mga chemical na para panggawa sa fuel ng missile. So kitang-kita na akala kasi ng IRGC na kapitan na hindi siya tuluyan, na nagbablock lang si President Trump dahil nga ng unang mga presidente si Biden sa kasi Obama walang bayag na lumaban sa Iran sa ginagawa niyan. Lagi lang linuloko yung US government sa negotiation. Pero this time ayaw na nga pumayag ni President Trump na ganyan. Talagang gagawin niya para matupad ang gusto niya mangyari diyan sa Iran. So ito nga ngayon kung magka-escalate itong sitwasyon na to, sisitahin niya yung China. At ang China naman hindi pa sumasagot tungkol dyan sa barko na yan. Hindi pa sila sumasagot. Siyempre magde-deny sila. Pero napakalakas ng ng pruweba dahil nakita ng mga Marines tinake over nila yung barko at kinuha nila. Pero dinala nila sa isang lugar dyan sa Indian Ocean para doon na nila bantayan. At maging ebidensya na yung mga armas na dala at mismo mga tripulante nahuli yun lahat.
So, meron ng malaking ebidensya ang US na magreklamo laban sa China at proof na tumulong talaga ang China sa Iran. Di ba, nagka-issue din sila sa satellite na nagtaka yung mga US na mga military na nasa labas ng Iran or diyan sa Israel na pinpointed yung mga bases nila. Kasi gumamit pala ng spy satellite ng China yung Iran. Ang China nagbibigay ng coordinates para ituro itong mga base na to na ginamit yung mga spy satellite ng China. At nalaman din ng US yan. So naiipon itong mga atraso ng China sa US. Parang iniipon lang. Siyempre magagalit talaga ang China dyan dahil ang laking pakinabang nila sa Iran. Sila nagsusupply lahat, armas, teknolohiya, lahat talaga. Kaya nga pera, nagbibigay ng 400 billion daw yung China dyan. Meron daw silang dyan, investment na around 400 billion. Kaya lalong nakagawa ng mga missile na binibigay doon sa Hezbollah. Nagbibigay ng pera sa Hezbollah. Alam mo natin ang Hezbollah, ang proxy terrorist army na nasa Lebanon. Kaya ang Lebanon hindi nga makapalag dyan sa Hezbollah. Ngayon nga lang nangyari na ang Lebanon salita na gusto nilang paalisin ang Hezbollah dyan sa kanilang lugar, mismong lugar. Walang silbi yung army nila. Walang laban kung hindi pa nag-intervene ang US at saka Israel. Hindi magkaganon, hindi tatapang yung mga Lebanese na military nila. Ngayon, ayaw umalis ang mga Israeli dyan dahil gusto nila magkaroon ng buffer simula dyan sa ilog na boundary ng kanilang bansa with Lebanon, with northern Israel, at gusto nila magkaroon sila ng 10 kilometers na buffer. At patuloy nila na binubumba kahit na may pistok. Binubumba nila dahil nagpuputok pa rin ng missile ang mga Hezbollah. At mayroong balita na ang nakuha daw na missile ng Lebanon, ng Hezbollah galing ng Iran ay almost 100,000 missiles. At ngayon na-consume na halos 60% sa nakaraang gera. Kaya mayroon pang 40%, napakarami pa niyan. Kung sabihin mo 100,000, so mayroon pang 40,000 plus na missile sa dami niyan. Kaya nga hindi talaga titigilan ng Israel dapat ang pagsira ng mga military infra ng Hezbollah dyan sa loob ng Lebanon. At ito nga, tinulak nila papunta doon sa boundary ng Syria para mapalayo sa Israel boundary, sa northern Israel boundary. At doon maiwanan yung mga missile, kaya nanghanapin ng Israel. Dala-dala nila yan. Kung makita sa IDF, ng mga jet ng IDF, pwedeng paputukan din. So yan ang dilema ng mga Hezbollah ngayon. Ayaw naman nila makipag-usap talaga. Ayaw nila makipag-ceasefire, so tuloy-tuloy ang gera dyan. At ayaw tigilan ng Israel. So balik tayo dito sa problema nga sa China. So yung China talaga ang laki ng tinulong yan sa kahit na alam ng China na nag-export ng terrorism itong Iran, yung mga suicide bomber, sila pala ang nagpipinance niyan. Yung mga dyan sa Mindanao, may mga suicide bomber, sila nang bibigay ng pera sa pamilya. Yun nangyari sa Lebanon. Napakalaking pera daw doon sa mga sundalo na sumama diyan sa Hezbollah. Binibigyan daw ng pera yung pamilya. Kaya maraming kumampi, maraming naging terorista rin na nasa loob ng Hezbollah. At ang Iran ang nagfinance sa tulong ng Russia at saka North Korea at itong China. Ang pinakamarami talagang tinulong ang China dahil kumukuha sila ng oil dyan na napakamura. Nung nag-60 nga daw yung per barrel ng oil dyan, crude oil,
ang China 40 lang. So talagang yumaman din ang China dyan. Nakikinabang din sila. Kaya iwas sila sa US. Pero kung mayroon ng sanctions ang US na ibibigay sa China, papalag yan. At diyan magsimula ang sigalot, ang gulo. So, ito ngayon, kung titingnan natin ang geopolitical situation, ang mangyari niyan, magsishift talaga. Kung magkaroon ng settlement ang pangyayari dyan sa Iran, ibig sabihin, mabuksan na yung Strait of Hormuz, susuko na talaga yung gobyerno ng Iran, magkaroon ng region change. So, pwede naman bumili ang China ng oil dyan. Sinabi na ni Donald Trump niya. Pwede nga kasi sila daw bumili doon sa US. Kasi maraming oil daw ang US, galing sa Venezuela. May sarili silang oil explorations. Napakarami. Ngayon, ang mangyari, baka itong problema sa Taiwan na naman ang asikasuhin ng Taiwan question ng Amerikano, na maging independent ang Taiwan from China. Kaya dyan magkagulo. Kung gagantihan ang US, gagantihan nila ang China sa ginawa nila sa pagtulong sa Iran, baka nga pakialaman ng US itong Taiwan. Baka i-convince nila na talagang mang-exert ng kanilang independence ang Taiwan. So, ang tingin naman ng China na probinsya lang nila ang Taiwan, kadyan magkagulo talaga yan. So, ang theater of war will be shifted to the Southeast Asia from the Middle East. So, tayo talaga magkaproblema na malaki dyan. Ngayon, meron na silang tinatawag na economic fury. Economic fury, di ba? Tawag epic fury yung ginawa nilang operation diyan ng US diyan sa Iran. Ngayon, inimplement na naman nila itong economic fury. Meron kasing mga tanker na nakakalusot papunta ng China. 'Yun ang hinahabol ng US ngayon. May ilan na hindi pa raw nakarating ng China. Baka dito sa Strait of Malacca, haharangin nila yan. Yun nga ang isang tanong dyan. Hindi ba makialam ang China dyan? Kung ma-intercept na yung mga oil niyan galing sa Iran. Kaya gusto talaga pigilan ng US na hindi maging pera yung mga crude oil at hindi maibigay doon sa Iran. So, magkaroon talaga ng conflict dyan between China and the US. At ito, mapektuhan ang Pilipinas. Sigurado na yan na mapektuhan. Diba, meron silang pinag-usapan ni BBM Bangag with Trump na mag-locate dito dyan sa mga economic zone natin ng mga factory o mga planta ng paggawaan ng bala, paggawaan ng armaments, siguro mga missile na ina-allocate na ng gobyerno. Ilang hektarya yun. Na I don't know kung anong arrangement ni Bangag dyan. So anong nangyari dyan? Maging target yan ng China kung magkaroon ng sigalot dyan sa Taiwan. At yung mga sites, sigurado yan na gagamitin ng US. Once ma-shift na ang geopolitical condition with regards to the conflict with China dito sa Southeast Asia. So gagamitin na nila yung mga igkasay sa Lawag, sa Cagayan Valley, diyan sa Palawan, dito sa Clark, Pampanga, dito sa Subic. Of course, Subic, nandiyan yung fleet nila, mga barko nila. Pupunta na diyan. Then, papunta ng Palawan, yung island, saka Puerto Princesa, sa Zamboanga City, napakalaki ng nila dyan, kampo sa General Santos, sa Davao, at dito sa Cagayan de Oro, of course Cebu, Iloilo meron din. So makikita natin na parang walang lugar kung magkaroon ng kaguluhan na safe sa bayan natin.
Di ba? Halos lahat na lugar merong sites na malaking probability na paputukan ng missile ng China. Tulad sa nangyari ngayon dyan sa Israel and Iran. Walang habas yung papaputok ng missile, drones, papunta ng UAE. Kaya nga ang Dubai ngayon, tahimik na raw. Mga restaurant, hindi na nagbubukas. Mga hotel, sarado. Dahil nga, patuloy pa rin ang kaguluhan dyan. Pinaputukan ng drones, missile. So, mangyari yan sa atin. Magpasalamat lang tayo kung dito sa Metro Manila meron tayong Iron Dome tulad ng Dubai na may Iron Dome, tulad ng Israel may Iron Dome. Yung mga surface to air missile na kung may missile na parating kahit hypersonic na i-intercept pa rin. Kung may missile galing China, merong missile tayo na panglaban. Sasalubungin yan doon sa Himpapawid at doon pa sa Bugin. Kaso nga lang, sa daming mga squatter area dyan sa Manila, sigurado babagsak yung mga pirasong parte ng mga missile na yan sa mga kabahayan. Yun ang nangyari sa Israel, kaya maraming nasugatan at namatay dahil nang sumabog yung mga cluster bombs nila na tamaan ng mga missile din galing sa Iron Dome. Ang mga pirasong mga bakal na parte ng missile na yun ay nahuhulog sa mga kabahayan. Minsan tumatago sa bubong, natamaan yung mga tao na sa loob, na maraming namatay. Ang iba naman yun naglalakad sa kalsada, doon naabutan ng mga debris ang tawag nila. Diyan galing sa mga missile na yan, galing sa Kalawakan, galing sa Himpapawid. So yun ang nangyayari. Kung nangyayari yan dito sa Pilipinas, napakalungkot isipin dahil hindi tayo handa. At itong mga saber rattling ng ating gobyerno, akala natin na kahit natulungan ba tayo ng US, sabihin natin nandito sila, marami pa rin kasalti ang mangyayari niyan. Yung mga kabahayan na malapit yan sa mga IDCA sites na yan, yun ang kawawa. Kawawa talaga sila, madamay sila dyan. Yan naman nangyayari sa Israel. Ang iba nga, nasa southern part na ng Israel, inaabot pa ng missile. Paano lang tayo dito? Talagang madamay tayo sa kaguluhan na yan. Lalo na yung mga factories na yan na pagawaan din ng mga component ng missile din siguro. Parang ano yan, outsourcing na mga planta para gumawa ng mga baril o part ng baril o part ng missile or mga kung ano-ano pang mga accessories na kailangan dyan sa missile. So magkaroon ng maraming trabaho, pero once na magsimula ang gira, baka yung mga trabahante rin ang maging biktima dyan, maging casualty kung bumaha na yung mga planta na yan. So hindi maganda ang nangyayari dyan sa Strait of Hormuz, na ultimately sana naman hindi mangyari na maapektuhan tayo dito sa Pilipinas at dito sa Southeast Asia, in particular. Sigurado ang Japan, may Iron Dome ng Japan saka South Korea may Iron Dome na yung mga yan. Kaya kung paliparan man sila ng missile, meron silang pangontra. Kahit na yung tinatawag nila na swarm drones, yung marami, 100 drones na puro may one-way drones, yung may mga dala-dalang mga bomba na ilang kilograms na bomba na kung tatama sa building, warak din yung building. O kung saan tatama yan, kung saan nila ipatama yan. Kung kaya nating sabatain yung 100 na sabay-sabay na nagawa naman ng Israel, kasi marami silang swarm drones na pinadala ang Iran sa kanila na pinaputok. Pero meron silang laser na type of pang kontra diyan sa mga swarm of drones, kaya sumabog isa-isa, sumabog nang matamaan na ng laser. So yung gamit ng Israel Army, Israel Defense Force na binigay sa kanila ng US. Yun ang secret weapon nila. Kaya hindi ganong natamaan ng malubha ang mga bansa
ang mga bayan dyan sa loob ng Israel. Though, marami ring nasawi, marami ring nakalusot sa daming pinaputok. Oh. Kung isipin natin mangyari na yan sa Pilipinas, Arinawa, hindi naman mangyari. Oh, dahil nga itong Pangulo natin, wala naman kaalam-alam yan kung anong nangyari. Tulad ng nangyari ngayon sa oil, naisip ba niya yan? Mayroon ba siyang solusyon? Ilang buwan na yan na nagkaganyan? Almost magto 2 months na yan. May definite solution ba siya? Wala. Yung ayuda niya, hanggang dyan lang yung ayuda. Hindi na yan dadami. Walang pera ang bayan natin dahil lahat ay binubulsa, minamalita. Kaya walang pundo. Sino pa ba magpautang sa atin? Solusyon dyan, magpautang. Bininta na lahat. Pati gold, lahat. Binibinta lahat. Mga natin, properties na dapat naman yun pinipreserve para sa future na gamit natin. Ngayon, pinagbibinta lahat. Saan na pupunta yung pera? Yun ang tanong. Maraming inutang sa World Bank. Saan na pupunta yung pera? Magtaka ka, palubo ng palubo yung ating utang, domestic at saka foreign na mga debts natin. Wala naman tayong nakikita mga infra. Wala namang ito ginawa dito sa pagtaas ng ng diesel at saka gasolina. Meron bang konkretong programa na ginawa para dyan? Itong mga ayuda-ayuda lang. Pero lahat pa nabibigyan ng ayuda. Yung mga driver nga, hindi lahat binibigyan. Paano yung mga taong nagsasuffer? Sana hindi lulubha yung sitwasyon dyan sa Strait of Hormuz. Kung medyo bumaba nga yung diesel, dahil nga sa impact dyan sa paglabas ng mga tanker nung nakaraang ilang araw, nung bago nagpaputok na naman yung Iran, sana tuloy-tuloy ang paglabas ng mga barko dyan na may tangay-tangay na mga oil galing sa UAE, Oman, Bahrain at Kuwait. Kung tuloy-tuloy yan. Ngayon, medyo natigil nga dahil sa kaguluhan na yan. So, merong tsansa na babalik na naman sa 170 yung diesel, presyo ng diesel dito sa Pilipinas. So, ganyan ang maging sitwasyon natin. At lalo na, kung nag-aano tayo ng kagulo, dahil hindi na tayo neutral, dapat neutral lang tayo. Pero hindi talaga, dahil alam mo na si Bibi, may ano rin yan may atraso rin sa US, kaya susunod siya ng susunod dahil hawak siya ng US dahil may atraso siya. So, alam naman natin anong atraso niyan doon sa US. Kaya isa yan sa mga bagay na dapat paghandaan ng ating pamahalaan, na hindi na naman tayo mabulaga. Nandiyan na naman ang problema na yan, at dito matindi na problema yan kung magkaroon ng hira o kaguluhan dyan sa South China Sea at dyan sa Taiwan, at siguradong damay tayo niyan. Baka nga yung pinagyayabang ni Browner na sasama sa gera siguro yung ipadala niya yung mga sundalo, mga general na mga tauhan niya para na yan, matuto. Yung mga tauhan niya tumatanggap din ng malita. Yun ang una niyang isapat yan sa gera na yan. There's a big probability na mangyari talaga after this war in Iran. After this war, siguro nagkaroon pang may problema pa sila sa Cuba, baka unahin yan. Alam naman natin si Rubio, medyo galit na galit sa China yan. Iba ang kung magsasalita yan, talagang direkta laban sa China. Yung State Department Secretary nila, there's a big possibility talaga na mag-escalate ang kaguluhan dito sa between China and the US. Kahit nasabihin natin na next month daw pupunta si President Trump sa China, mag-uusap daw sila with regards to trade. Pero behind that, ito mga problema with the support of China of the Iranian government. Ang ayaw ko lang talaga sa China sa pagkangayon, yung suporta nila sa Iran. Alam naman nila, terrorism ang in-export ng Iran sa iba't ibang bansa. Sinusuportahan pa nila. So nakita natin, wala talagang prinsipyo. The same with Russia.
pwede naman tayo makipag-ibigan, pero yung gawain nila, ang daming namamatay na tao, mga inosente. So, dahil lang gusto lang na pakinabangan ang murang oil, crude oil galing sa Iran, despite the fact yung binigay nilang pera ay ginamit para pumatay din ng maraming mga tao na pinipinan sa mga terrorism all over the world. Ngayon, anong sabi ng FBI at CIA, talagang Iran ang dalawang beses na gusto ipapatay si President Trump. Kaya isa yan sa mga dahilan galit na galit talaga si President Trump sa Iranian government na yan, yung IRGC dahil may attempt na papatayin siya. Parang paghiganti din niya. At alam naman niya kung ano mangyari kung meron ng nuclear bomb yung Iran. Talagang magkaroon ng nuclear war ang buong mundo. So yan ang magsisimula dyan. Sigurado ako hindi talaga bitawan ng Russia yan. Tulad mga balita pa nga na lumilikas na nga yung mga IRGC, mga pamilya papuntang Moscow, papuntang Soviet Union ng Russia. Papunta na sila doon. Nagliliparan na yung iba pauwi na, papunta na ng Afghanistan at Pakistan. Ito yung mga nila mga supporters nila ng mga Iranian. Kasi in-expect na nila na babagsak talaga ang pamahalaan. At marami na deklara na free na ang Iran sa pagkangayon yung mga probinsya. Unti-unti na umaalis o napapatay yung mga basis forces nila. So, ultimately, magkaroon ng region change dyan sa Iran. At mag-iiba ang sistema ng pamumuhay dyan. Ngayon nga, kaya pala nung January 2026, ang daming sumaling mga kabataan dyan sa mga estudyante na napatay. Almost 45,000 ang napatay dyan. 45 to 50,000 ang estimate nila. Kasi itong mga bata na to, mga 15, 16, pataas hanggang 30 years old, nalalaman nila sa magulang nila. Di ba ang Iran nakuha noong 1979 ng mga ayatollahs ng mga Islamic jihadist na yan, mga Islamic terrorista na yan, mga estudyante yan yung mga nakakuha dyan. Ang iba pa nga sa US pa nga nag-aaral na bumalik dyan sa Iran para magkaroon ng revolusyon na ayaw nila ng Western way of life, ayaw nila ng Kristiyano, ayaw nila lahat ng Jew, pinapatay nila yan lahat. Ang gusto nila ipairal yung parang Islamic teaching, Islamic way of life. Yun nga, Islamic way of life. Ang babae hindi pwede magpakita ng buhok, kailangan nakatakip. Lahat, walang rights ang babae. Sa lahat na bagay, walang rights. Parang nangyari sa ISIS, ganyan. Pero mas matindi pa itong Iran sa ISIS dahil napaka-organized nila. At nag-i-export sila ng terorismo. Yun ang gusto niya nakalabanin yung West. Kasi yung paniwala nila, pag hindi ka Islam, hindi ka naniwala sa Islam, ikaw ay infidel. Ibig sabihin, kalaban ka na dapat patayin. Kaya yan ang isip nila. Yun ang pumasok noong 1979 na ang namuno nung panahon na yun ang Shah of Iran or King of Iran na si Pahlavi. So, habang nakipagkwento itong mga bata na to sa kanilang mga magulang, na ipapakita yung mga picture nung way back 1960s, 1970s na democratic pa yung Iran. Ngayon nakikita nila ang magulang nila, yung mami nila nakasuot pa ng miniskirt, nakapag-aral kahit saan. Ang Iran parang na rin, Kuwait, parang modern, parang Lundo na rin. Ganyan mga itsura ng mga tao o dito sa Paris, or kasi ang style diyan European
On the way na ano sila, maraming restaurant, nakikita nila doon na parang masaya yung mga parents nila during that time na ang Shah of Iran ang may hawak dyan. Kasi demokrasya pa noon eh. Kaya itong mga bata na to, panay ang sabi, bakit pumayag kayo na maibigay itong freedom natin na ganito pala, democratic pala ang Iran noon. Binigay ninyo dito sa mga Islamist na to. Ba't pumayag kayo? O yun ang sinusumbat nila sa mga magulang nila. Itong mga batang mga estudyante na to. So nangyari, nung nanawagan si Pahlavi, nung Joe na lumabas na kayo. Kasi iba rin na, malaking pagkakamali rin ni Pahlavi noon. Kaya, pero hindi naman natin siya masisi. Kasi ang thinking niya, na kaya sa demonstration, sa protesta itong mga terorista ng gobyerno na to. Doon siya nagkakamali. Hindi, kakatayin kayo dyan, kakatayin kayo. Hindi yan bababa kung hindi kayo gagamit ng armas, ng pwersa para sila mapaalis na lumaban kayo. Hindi yan madala sa protesta. Kasi mga terorista yan. Kaya yun ang pagkakamali ni Pahlavi. Kaya para sa akin, partly to blame si Pahlavi, hindi niya iniisip eh. Dahil na, sa France naman siya nakatira, hindi niya alam kung anong sitwasyon, ano nangyari. Nang lumabas ng mga bata, nagde-demonstration, dahil sa desire nila na may balik sa demokrasya nga, nakita nila sa mga magulang nila nung kapanahunan. Tinatanong nila ang nanay niya, saan ka nag-aral? Noon mami, noon, nag-aral ako dyan, tapos sa college, dito ako nag-aral, ganyan. So, marami mga, wala pang muli yata doon, bazaar ang sinasabi, maraming malalaking bazaar dito. Yun, kasi sagsagan pa ng Beatles noon, mayroon pa yung daddy niya na, ang itsura daw niya, parang si John Lennon daw, ganyan. Or mayroon si Paul McCartney daw ang itsura ko, mahabang buhok ko, I wear jeans, mga ganyan. Then, rubber shoes, mga ganyan. Hindi mangyayari na ngayon dyan sa Iran. Dahil dyan may restriction na lahat ng kilos mo. Dahil nga ang watas dyan ang Islam. So, yan ang nagpahikayat ng mga bata na sumama sa protesta. Sa paghihikayat din ni Pahlavi na so, lumabas kayo. Di, kawawa yung mga bata, isipin mo yun, 40,000. So bagay, hindi naman sa Tiran yata, more than 12,000 ang patay. O, doon sa ibang mga probinsya, kasi 36 provinces siyang Iran, may mga cities dyan na malalaki rin. Okay. Yung nakaharap pala nila, hindi naman mga, ang commander lang IRGC, pero ang kaharap nila, mga Afghan na mga jihadist, o yung mga Afghan na mga Al-Qaeda, yun pala ang hinahire ng mga IRGC para pumatay dyan sa marami mga bata na yan. Kasama na yung Hezbollah na mga milisya galing ng Iraq at itong mga Pakistani, ang mga jihadist din. Kaya yun talaga, walang habol sila na pamamaril dyan dahil hindi naman nila kalahi eh. Tuwa yung mga IRGC na ganyan para lang mapigilan yung mga protesta. Kaya hindi nag-iisip din si Pahlavi para sa akin, pero kasi highly respected siya kasi siya lang talaga ang lumaban. Ngayon huli na yung sinabi niya na gusto niya magka-armas na binibigyan naman ng CIA, kaya nagkaroon ng armas dyan. Nung una nga binigay ang mga armas dyan, mga Bushmaster pa na yung mga AR-15, mga ganyan at ay marami silang armas, may mga shoulder fired missile pa na nandyan ngayon sa loob ng Iran. Nung una pinadaan nila sa Kurdish fighters. Ngayon nawawala yung mga hindi nakarating sa mga tao. Nagreklamo ang mga tao, ang daming armas na hindi nakarating sa amin. Kaya nga yan ang dahilan na nagsimula na yung revolution diyan sa Iran na may armas na. Ganyan na lang ang takot ng mga IRGC kasi sa dami 99 million sila. Ilan lang ba yung IRGC saka yung mga hinire nila na mga proxy army galing sa Afghanistan, Pakistan at saka Iraq. O hindi pa umabot ng 150,000. Kung may armado kang kahit 50,000 lang, kayang patumbahin. At simulan sa mga probinsya, doon magsimula.
O di mabiyak yung ano nila, number of soldiers nila na mag-focus sa isang area kung marami ang magsisimulang mag-revolusyon. So yun ang nangyayari ngayon sa Iran. Pero maraming provinces diyan na hindi na nakapasok yung IRGC, kaya maraming natutuwa na rin. Pero kung isipin mo, kung ikaw magulang ng mga bata na sumama doon sa sa rally at protesta na nasawi, talagang malungkot ka ng gusto. Yung mayroong pinalabas sa isang TV diyan, actually mga vlogger ito na Iranian, yung nanay niya yung ang kinwento. Nakita yung album niya, nandoon niya yung past nila, 1950s, 1960s. Talaga dalawa sa anak niya patay talaga, babae lalaki pa, 15 and 16 years old. Sumama sa rally eh. Kaya sabi nila, ibigay namin ang buhay namin para magkaroon lang ng democracy, freedom ang Iran. So napaka emotionally touched ako doon sa mga bata na yun, na ganyan na lang ang pagmamahal nila sa Iran, na parang wala na silang magagawa kung hindi lumaban. At mali nga lang ang paglaban nila, hindi makukuha ng ganyan yan. Mali yung protesta, wala, hindi yan mangyayari na bababa ang malupit na gobyerno na yan, lalo na yung mga terorista. At ngayon, pasalamat na ang mga Iranian na nandyan pa rin yung mga sundalong Amerikano, kasi gusto nila patuloy yung gera na yan. Kabaliktaran naman sa mga balita nandito sa US na suportado daw ang Iranian government. Ngayon, yung IRGC o yung mga Islamic government na nasa Iran is suportado daw ang mga civilian. Totoo naman na may nagsuporta sa kanila, yung mga pamilya lang nila. Pero karamihan dyan, almost 90% ng mga tao sa Iran ay ayaw na sa gobyerno nila at handa silang lumaban. Kaso nga lang, kulang sila sa armas. At ito, unti-unting dumating yung mga armas, dahil mismo si Pahlavi na nag-request, huli na, mamatayan na kayo ng 50,000. Yun ang nakakainis. Nakakagalit yung nangyari. Ngayon, ito nga, unti-unting gumapang ang mga mga guerrilla diyan sa, hindi pa sa Tehran, dito pa sa mga probinsya nila, mga suburbs nila, doon nagsisimula. Kaya hindi na question kung babagsak ang gobyerno ng IRGC, yung terrorist regime. Ang tanong dyan kung kailan yan babagsak. At kung tulungan ng gusto ng US yan, talagang babagsak yung Iran na yan, yung Islamic government na yan. At ngayon, kung hindi talaga bitiwan ni President Trump yung mga banta niya, tuluyan na. At sabi ng mga Iranian, sige na, lumpuin na yung government na yan, para hanggang maging mahina na sila, wala na silang pera, mapangsweldo. Ang mga missile nila hindi na puputok halos dahil walang mga launcher, at mapaputok naman sila, nakikita naman kaagad sa satellite. Kung kalaban nila ang mga tao, ang populasyon, mamamayan din sa Iran, walang kalaban-laban talaga ang IRGC. At yan naman sa tingin ko mangyayari. Sa tingin ko, hindi naabutin yan ng ilang buwan. Babagsak na yan. At ngayon, kung hindi sila pipirma dyan sa ceasefire ay mga kondisyonis ni President Trump, tuluyan na silang sisirain. Kasi wala na silang income galing sa oil dahil may blockade. Yung banta ni Bahidi na gaganti sila doon. Marami daw sila may mga terrorist cell kasi sila kahit sa US may terrorist cell, buhayin daw nila yun. Kaya nga alerto ngayon ang US. Baka nga may mga suicide bomber. Iwan ko lang sa UK, si Starmer kasi parang pro-Iran eh. Pati si Macron, para mga pro-Iran yan. Dahil nga, ang dami mga migrants dyan na Iranian na mga pamilya na mga IRGC, nandiyan nga sa Los Angeles yung iba. Yun ang gusto mangyari ng nila Pahlavi kung babagsak na yung gobyerno. Ayan, gusto nilang
i-expatriate yung mga mga anak o mga anak, mga asawa ng mga IRGC commanders para litisin dito sa Iran, pag ibalik sa Iran at doon litisin. So nakita na natin gaano ka delikado ang pangyayari dyan. Sa akala nga natin yung buksan yung Hormuz tuloy-tuloy na, pero hindi pa pala. Ito may problema na naman sa China. Kung magka sundo si na President Trump ngayong next month, okay lang, walang problema. Kung magmatigas si Jinping, magkaroon na naman ng sigalot dyan doon sa mga agreement nila, di magkaroon ng malaking problema. Ganyan naman ang style ni Trump na makipag-usap mo na pag ayaw mo, lulubahan ng lulubahan yan hanggang magkaroon na talaga ng kaguluhan. Ngayon kung ito patuloy na mangyayari, kawawa tayo kung ito pa ang presidente natin. Kawawa talaga tayo. Walang magagawa yan. Dati maraming think tank nagsasabi na around 2028, 2027 magsimula na yung kaguluhan dyan sa South China Sea. I don't know kung anong mag-trigger niyan. Pero hindi ako maniwala na sa West Philippine Sea yan mangyayari. Dito sa Taiwan yan mangyayari. Maraming think tank na mga American think tank pa na war playing na sila. Ini-imagine na nila kung anong senaryo mangyayari dyan kung magkagulo dyan sa South China Sea, at nakapokus talaga sa Taiwan, at accessory maging proxy ang Pilipinas dyan sa kaguluhan na yan. Kasi siguradong tutulong ito si Browner, tutulong yan sa Taiwan, papahamak niya yung mga sundalo ng Pilipinas. Yan, lagi nga nila inurirat yung South China West Philippine Sea para magkagulo. So ito kung matutuloy yan, yan ang makikita natin kung ano talagang tapang ng mga ito. At yung Pangulo natin, mabuti na kung si Vice President Inday ang maging presidente, dahil marunong yan makipag-usap, marunong yan magbigay ng solusyon sa mga problema. Yan ang problema kung hanapan nila ng paraan na mawala sa landas si BP Inday Sara. Kung hindi talaga obra sa impeachment, baka may masama pang gawin yan, di ba? Bukod yan, baka may banta din sa buhay. Yun ang problema. So dadasalan natin na hindi mangyayari yan, ang mga linalahat po dito. Yun ang update ngayon dyan sa Strait of Hormuz na harinawa. Hindi yan mangyayari dito sa ating bansa. Kaguluhan na yan, hindi yan mabaling dito pagkatapos ng gulo dyan sa Strait of Hormuz sa Iran at sa Middle East. At medyo mahaba na itong pinag-usapan natin, and this is purely geopolitical and economics talk dito sa Justin Talk News PH. At maraming salamat. Kahit na ilan lang ang nakikinig dito, anyway, this is connected with our other channel, which is Justin Global News Channel, broadcasted in right now. They're broadcasted in Kenyan language. Hindi rin natin maintindihan. Nakapokus yung mga kasama natin sa issue na to dyan sa Middle East. So maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talking Speech, at thank you doon sa mga bagong manunood kung meron man, at please subscribe dito sa channel na to para lumaki naman at makapagbigay tayo ng mga impormasyon, hindi lang dito sa mga pangyayari dito sa ating bansa at sa buong mundo. Salamat po, at good afternoon sa inyong lahat. Salamat.